Tawgon pag ang brown ay pastor. Okay ba yung bunta kinaton tanan mga kaigsunan? Okay. So ato ta sa atong Sunday school kining importante kini ako ang itudlo mga kaigsunan tungod kay nagisgot ni siya sa buluhaton yun sa ato nga buhi nga Dios, no? Ang pagpalambo ni ini. Nakapalit ko marker, wa po'y ink baligya, ang argaw galagit. Sumantag makasurvive ning kuha, no? Kay ako napalit black niya, ang nai-ink available dito, kuan blue. So pangitawon kay ang color black nga whiteboard ink. Anyway, makapalit ra tani si nahutdan mo gud sila. O niya, ato ta sa ato ang pagtuon nining kabuntagon. Ang atong topic mga kaigsunan about church offering, no? Church offerings. Acts chapter 4 verse number 32. Mabasa dato ato ang chapter 4 verse number 32 to 37. Unsa bay oras? 10:34. Okay. Now, the first local church offering recorded in the New Testament is in Acts chapter 4 verse number 32 to 37. The people were excited about the Lord's work and were eager to participate in a sacrificial way. Someone has said that there are 1,565 sacrificial way. Someone has said that, okay, references to give in the Bible, no? Daghan ta mabasa diyan na. That certainly indicates the importance that God places on giving. Now, dunay tulo ka mga atong hatagag pagtagad, no? The principles of church offerings, number 1, mao ni ato ang paghatagan the principles. Unsa may mga prinsipyo sa iglesia mahitungod sa offering mga kaigsunan, no? And number 2, the place for church offering. The place for church offerings. And then number 3, the purpose for church offering. Mo na to pagatagan og pagtagad kining tulo. The purpose. Unsa may purpose? No, unsa may mga prinsipyo asa man dapita ang dapat ibutang. Sumalas Biblia ha? Kay kinahanglan gyud isubay gyud ang tanan nga tudlo, no, gikan gyud sa Biblia dapat maogi masubay sa simbahan. Aron ang simbahan o ang nagdumala simbahan dili manubag sa Ginoo. Di ta maglangan magigsunan. The principles of church offerings, number 1. Of church offerings. Unsa may mga prinsipyo mahitungod sa paghatag diya sa iglesia, no? Giving to the Lord's work under 2 principles. Number 1, duty and grace. So, letter A, gitawag siya og duty.
Kung may kag duty, gikinahanglan nga ikaw mohimo niini. Pero dili siya balaod mga kaigsonan na nga kung di ka mohatag, kuyog may impyerno ka. Inabi gigatudlo na. No? Duty number 1, tithing was established prior to the giving of the Old Testament law. Kini di ang paghatag og tithes mga kaigsonan, gi-practice na ni siya sa wala pa ang Old Testament law. No? Sa wala pa gihatag ang balaod sa Old Testament, nanay paghimo ni ini. Ingon padre sa arita sa ingon padre, tithing began at the creation of the earth when God gave the Garden of Eden to Adam. He reserved one tree for himself. This is an important principle. God reserves a tithe from all that He has given to us. Hundreds of years before law, Abraham tithe, no? Genesis chapter 14, mabasa ni mo dere, verse number 18 to verse number 20. Verse 18 to 20. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the praise of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth. Verse 20. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand, and he gave him tithes of all. No? Si Abram pa yan tawag ana diha. Dili pa siya Abraham, no? Gitawag pa siya og Abram. Nganong gitawag pa siya og Abraham? Nganong gilisan man? Arita sa asawa sa pastor kay kinanglan asawa sa pastor. Kabalo gyud ni kay asawa og pastor. To Abraham, ngano giusab man? Ba unsa may mong nga unsa may promise? Basta asawa sa pastor kinahanglan kabalo gyud na. So, ang Dios mga kaigsonan naghatag siya promise of nation. Ining nation dire or nasod mao ni ang Israelites, way labot hintil. Nahimo siyang father of faith. No, kita mo sa pagtuo ni Abraham, pinaagi sa iyang pag-offer sa iyang anak ni sa Isaac. Okay? So, tungod sa saad sa Dios ngadto ni Abraham, nahimo siyang Abraham kay nahimo siyang father of nation. Okay? Now karon si Abraham or si Abraham naghimo niini. Okay? Nya karon hundreds of years before law, Abraham's grandson Jacob naghatag po siya nini, Genesis chapter 28 verse number 20. 20 to 22. And Jacob vowed a vow, saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. So bisan si Jacob mga kaigsonan, apo naman ni siya ni Abraham, no? At anak man na siya ni Isaac. Unya, tithing is continued
Or, tesa, when the law was given, God included tithing as a part of it. Leviticus 27:30. Ako ni gitudlo magigsunan tungod kay at least ma-aware ka unsay gitudlo sa Biblia, unsay insakto nga gitudlo sa Biblia, kay ari ka social media, basta pastor gani ka, nag-apos ka sa 10%. No? Ari ka sa kong live, protigahan na dito eh. Paringkamot yun tor, aron kuan sa 10%. Kaya di man sa pwede nga ato silang pasabtod. Hindi mo na mo sabot. Ang ilahan na, mapasakitan lang ka. Okay? So, ari na to simbahan ni Tudlo. Now, karon. Genesis 27, verse number 30, and all the tithe of the land. Kanang land diha, nag-emphasize na siya sa katawan sa Israel. Whether of the seed of the land, both pasabot mga kaliwat sa Israel, or of the fruit of the tree, dili di kaliwat sa Israel. Kuha na siya kanang mga bunga sa sa Aritas Bisaya, mga kaigsunan be. Leviticus 27:30. During na ni sa law, gihatag na ni sa Dios ni Moises ang balaod, unya ingon diri, when the law was given, God included tithing as a part of it. Gihimo gini siyang part di ay, pero dili gyud siya ingon nga balaod gyud mismo. Gihimo la siyang kabahin. Ngano man unsay purpose? Leviticus 27 verse number 30. Verse number 30. O ang tibuok ikanapulo sa yuta, bisan sa binhi man sa yuta o sa bunga sa kahoy, iya sa Ginoo kinibalaan ngadto sa Ginoo. Sa to pa, during na ni siya balaod, gihimong kabahin ang tithing or pag-tithe sa kasuguan, pero dili gyud siya mooy sugo gyud, no? Nahimo lang siyang kabahin. Unya, ngano man, unsay purpose? Tungod kay in Numbers chapter 1, ang purpose sa tithe sa Old Testament, mga kaigsunan, mabasa nimo sa Book of Numbers chapter 1, 48 to 40 or 50. No? And then chapter 18, Numbers lang gyapon, verse number 18 to 21. Unya, atong basahon Numbers chapter 1, verse number 48. Kay ang Ginoo misulti ngadto ni Moises nga nagaingon, lamang ikaw dili mo ihap sa tribo sa nilibay, ni mo kuha sa sumada kanila diya sa mga anak sa Israel. Apan imong itudlo ang mga libihanon ibabaw sa tabernakulo sa pagpamatuod, o ibabaw sa tanang mga galamito niini, o ibabaw sa tanang mga butang nga iyahan niini. Sila mo pasan sa tabernakulo og ang tanang mga galamito niini, og sila mo alagad ngadto niini og mukampo libot sa tabernakulo. So the land of Canaan was divided into 11 of 11 tribes of Israel. No? Ang kini di ang lugar nga Canaan, mo ni ang gitawag og promised land. Ang gisaara niini mao ang katawhan sa Israel, nasod sa Israel. Ang land of ang Canaan, gibahin ni siya og 11 ngadto sa 11 tribes of Israel. No? Ay man no? So ang Canaan gibahin og 11 ngadto sa 11 ka tribo sa katawan sa Israel. Di ba 12 man ni sila kay tribo? Kay ang Levites mo ni sila ang kaliwat or ang gitudlo sa Dios nga mahimong pari nga maoy mo dumala sa tabernacle.
Kining tabernacle, tulda ni siya, magtulda. Unya, duha ni ka part, ari, ato imong example kay simbahan ha. Kini nga part dire sa ato sa pulpit, mo ni ang gitawag og Holy of Holy Place. No? Kaya kana diyan yung part, gitawag na siya og Holy Place. Balaan nga dapit diya, dire pinakabalaan nga dapit. So, lahi ang pare nga nagdumala sa balaan nga dapit, lahi po ang nagdumala diha napita. Okay? Unya, ang tribes of Levites didto ihatag sa ilaha ang tithes. Kay wala man sila income, kay wala man sila bahin sa Kanaan. No? Wala, di ba sila kapananom diri. Ngano man, naa man sila focus sa tabernacle. Oh. Muna gingon sa Numbers chapter 1 verse number 48 to 50. Unya pag-abot sa chapter 18, dugang nga bersikulo, verse number 18 to 21, ug ang unod kanila mahimong imuha. Ingon sa giwarawara nga dughan ug ingon nga ang tuo nga abaga imuha. Ang tanan nga mga halad binayaw sa balaan nga mga butang nga ang mga anak sa Israel maghalad ngadto sa Ginoo, akong gihatag kanimo og sa imong lalaki mga anak og sa imong babaeng mga anak uban kanimo pinaagi sa usa ka tulumanon sa kahangturan, kini usa ka pakigsabot sa asin sa kahangturan at tubangan sa Ginoo nga kanimo og sa imong kaliwat uban kanimo. So karon ang ihalad sa katawan sa Israel ngadto sa tabernacle, ang mudumala ana mga pari nga Levites, gihatag na ngadto nila kanang baka nga ihawon, no? Hatagan sila ni ana og unod. So mao na ilahang ginakaon. Okay? So diha ang ilang income mga kaigsunan sa mga katawhan sa Levites. Unya karon Old Testament na siya ha? Sa Old Testament na atong irison kay New Testament naman ta karon. Wala na may Levites karon. Wala na may tabernacle karon. Magtulda-tulda. Nay, nagtulda diya, pero sa tabo naman na. Pero sa buluhaton sa Ginoo, wala na. Lahi ang dealing sa Ginoo karon ganyan na sa church age, mga kaigsunan. So, sa New Testament, unsa may gitudlo, nagpadayon ba ang tithing? Tithing is continued in the New Testament and is to be practice today. Sa New Testament ni ay nagpadayon ang paghatag og ikapulo. Oh, dagan baya ginisopa kani nga wa na kuno ni siya kay balaod. No, dili siya balaod. Nahimo lang siyang part sa balaod pag-abot sa balaod. Ug tungod kay dili gi siya mismo balaod, nagpadayon siya sa New Testament. Verse, no? Tithing is continued in the New Testament and is to be practiced today. It was commended by Jesus. Mateo 23 verse number 23. Ingon dira, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone. So, giigna ni Jesus Christ ang mga Parisiyo ug mga eskriba, mga alaot kamo. Kinaghatag mo tithes, pero sa pikas nga bahin na panikas mo. No? Nanikas mo niya, sige mo hatag. Ana, mo nang nahimo silang alaot. Unya, si Apostle Paul, no? There is si Jesus Christ. Si Jesus Christ, gasulti ana. Unya, si Apostle Paul, mga kaigsunan, the Apostle Paul taught tithing, no? Tudlo siya, nagsulti siya. 1 Corinthians chapter 9. Verse 13 to verse number 14.
ang verse 13 o verse number 14 lahi ang gitudlo ana ni ni Apostle Paul nga kapanahonan. Okay? The Old Testament Levites and the priests were supported by the tithe. Verse 13, no? Sa verse 13, nagsulti si Apostle Paul nga ang mga Levites o ang mga kaparian gisiportaran pinaagi sa paghatag og tithes. Okay, verse 13. Sa Old Testament na siya naka-refer. Pag abot sa verse number 14, nag-refer siya sa New Testament nga mga nagdumala sa Iglesia Tanawa. Ato ta sa verse. 1 Corinthians chapter 9 verse number 13. 9:13 tanawan ninyo. Wala ba kamo nahibalo nga sila nga nagaalagad mahitungod sa balaan nga mga butang nabuhi gikan sa mga butang sa templo og sila nga naghulat diya sa halaran mga umaambit sa halaran. Kanang halaran diya nag-refer na sa tabernacle sa Old Testament. Unya ang temple diya nag-refer po na gyapon sa Old Testament. Pag abot sa verse so sa verse 13 nag-refer sa Old Testament nga ang mga Levites o mga pare were supported by the tithe. Pag abot sa verse number 14 ito basahon. Bisan sa ingon ang Ginoo nagsugo nga sila nga nagwali sa maayong balita mabuhi gayud gikan sa maayong balita. So even so nag-refer si Apostle Paul ngadto sa mga nagdumala sa simbahan sa New Testament time. No, kanang verse 14. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. So bot pasabot kadtong mga nagwali sa gospel, kisa may mga nagwali sa gospel nga naa sa church ang pastor, no? Ang mga gitawag og mga evangelists, mga workers. Kinahanglan mabuhi sila diha sa pagwali sa gospel. Oh, mo na gitudlo diya mga kaigsunan. Onya, 1 Corinthians chapter 9, amo ni ganina. Verse number 11. Kung kami, tanawa, 11 to 12. 1 Corinthians chapter 11, verse number 12. Kung kami nakapugas nga na kaninyo og espirituhanon nga mga butang, dako ba kini nga butang kung kami muani sa inyong unodnon nga mga butang? Buot pasabot si Apostle Paul, kung kami nagwali og mga espirituhanong mga butang, spiritual, buot pasabot, nag-refer na siya sa mga pagwali sa Word of God, no? Pulong sa Dios. Ingon din siya, dako ba kini nga butang kung kami muani sa inyong unodnon nga mga butang, buot pasabot, kung kami nagwali kaninyo, dili ba di pwede nga kami magakuha og income or diha mi magakaon sa inyong unodnon. Asa may gamit sa King James? Carnal things. Kanang carnal diha. Carnal things, mga kaigsunan, nag-refer na siya sa material. Material things nga mao ang food or financial support. Financial support. So, sila nga nagwali sa mga espirituhanong mga butang, gospel, dapat diha po sila nagakuha sa ilang ginakaon nga material. Oh. So, si Apostle Paul, nagtudlo siya sa Old Testament, nga mga Levites, ingunana, supported by tithe. New Testament ministers are to be supported by the tithe in 1 Corinthians 9:14.
Okay? So the principle of mo ni ang gitawag og duty, no? Sa church. Sa church na dili na sa individual mga kaigsunan. So sa New Testament church, no, naa sila gitawag og responsibilidad. Unsa? Responsibility. No? Sa church, ato ta sa, ako na ilakbit kadali mga kaigsunan, ha? The responsibility of the church to the pastor. Of the church to the pastor. Ang mga responsibilidad sa iglesia or sa simbahan ngadto ni pastor, no? Number 1, know them. Dapat hibaluon nato as a church na unsa si pastor. Unsa si pastor, no? Unsa iyang kahimtang. Kabalo ba mo mag-igsunan nga daghang simbahan nga wala nila malantaw ang ilahang pastor? Okay? Pila ka mga pastor ang akong na-encounter, niundang sa ministry, tungod kay unas tanan, wala sayre, wala hibalua sa church sila sa iyahang pamilya. So acknowledge them through observation as a being a gift to the church. No? Dapat di ay ang pastor mga kaigsunan atong lantawon siya ingon nga gift. No? Gift sa church. Daghang kasimbahan nga walay pastor mga kaigsunan. Karong panahon, daghang mga pastor. Ang Denmark, no, ang ato sending church, daghang kisa nag-mission pero walay pastor. Ari sa Cebu, naay daghang mga simbahan diri nga mga way pastor. Nangandoy sila og pastor mga kaigsunan. No? Lahi gyud ko ang simbahan dunay nagdumala nga pastor kay sa mga workers lang or mga deacons nga mo'y nagdumala. No? So, know them, acknowledge them through observation as being a gift to the church. Dili helper si pastor, ha? Dili siya janitor, dili siya konduktor, no? Pastor, unsa day balaod ani? Dili pod attorney si pastor. Dili pod doktor. Pastor, unsa ni tambal aning nagsakit mo kung kili pastor? Ato nang i-research. So, this mo ni ang gitawag og responsibility sa church ngadto sa pastor. And then ingon diri honor them, no? Tahuro nato ang mga pastor, mga kaigsunan, mga kagalaan. No? Kung naatay mga nailan nga mga pastor nga dunay mga bati nga nakita nimo, ayaw wag tanga ang imong pagtahod ngadto kanila. Dili sama sa nahitabo karon mga kaigsunan, daghan kung nakailang nga mga Kristohanon nga maayo kayo pagtagad sa una nako, inamay mga Mission Baptist nga nibiya ni gud karon, ako yun ang i-take up about church. Dahil mga Mission Baptist nga sa wala pa mobiya sila maayo kay tagad sa kuha. Karon mga kaigsunan pagkalaina na manulti. No? Nawala ang ilahang pagtahod. Hinumduman nato ang pastor mga kaigsunan, ang Dios maoy nagbihog. Maoy nagtawag, no kanang nagdihog bot pasabot, ang Dios maoy nagtawag ni anang tawhana. Unya yano-yanohon lang na manubag na sa Ginoo magigsunan. Oh. Na bitoy gisakitan sa kuang giwali sa social media. Gignan ko niya nga asa naman imong utok pastor kasi nauga na tungod sa rugby sa una. Gipiim nako. Ako siya ginang kubrad kung nitahod kag pastor
kung nakita niya nga bati, ayaw wag tangay mo pagtahod kasi manubag ka so maabot nga panahon. Nangay siya sorry. Kung masuko ka sa kung gitudlo nga bautismo dili makaluwas. Pangutan ako nga nung di makaluwas dili kay may sunal ni noon ka. Nangay siya sorry. So honor them, no? 1 Timothy chapter 5 verse number 17 to 18. Unya, remember them, no? Letter C, remember them. Call to mind, don't take them for granted. Hebrews 13 verse number 7, remember them which have the rule over you. Hebrews 13 verse number 14 o 7 day. Siya na oras dan. Hanap eh. So, remember them in prayer. No, hinumdumi ang mga pastor, iampo gyud ninyo mga kaigsunan. Kay dili ni mga superhero, masakitan pod mi, maglagot pod mi, maguol pod mi, mahiubos pod mi. No? Dagha mga pastor nga giluom ang mga kasakit, no? Problema sa pamilya, problema sa kagalingon, problema sa ministry. Ang ubang mga pastor na mahulay na mga kaigsunan, nibuto ang ugat, ano siya tawagan na aneurysm. Oh, daghang mga pastor aneurysm. Sa Manila karon ba yan? Nagsunod-sunod sila. Oh, nagsakit. Abtik pa kayo. Nya, sa istoryane may sa seminary nga, Manila may daghang patay nga pastor. Sunod ni Visayas sa Bujigoro. Kay Luzon, Visayas ug Mindanao. Daghang bitaw dito nang mamatay mga kaigsunan. Oh, ng Pastor Abner, Pastor Di Matulak, si Pastor Andy Bilensis, no? Adong ka. Bago ra siya ni batanon pa man si Pastor Andy. Wa pa 60. Ambog lagi siya, no? Wa pa siya 60. So, mo na nga kining ato siyang hinumduman sa mga pag-ampo. Remember their example, remember their special days, no? Birthdays, anniversaries, etc. No, na mga bisag i-greet lang ko ninyo yung mga pastor nga mga kailan ninyo. Happy birthday, pastor. Ano ba? Hinumduman sila. Himo ang special kini nga mga tao magkaigsunan kay mga alagad ni sa Ginoo, mga nagdala sa pulong sa Dios. And then, obey them. Do not rebel against their spiritual leadership and instruction. Hebrews 13 verse number 17. No? Kung biblical ang gitudlo, ayaw kasuko. Natural bigyan masuko ta pero ayaw pagrebelde. Kasuko lang pero diya lang kuton sa imong kagalingon. So, mo na usa sa mga responsibilidad sa simbahan ngadto sa iglesia or ngadto sa ilang pastor. Unya, ang pastor po doon na po na responsibilidad mga kaigsunan. The scriptural duties of the pastor. No? Ang pastor mapakaon gyud o mga espirituano mga butang sa mas pagwali mga kaigsunan. No? Daghang pong responsibilidad ang pastor. The pastor watches over the flock, no? Galantaw gyud ang pastor sa church, mga membro. Okay? Nag-ampo sa mga membro nga number 1, motobo spiritually, no? Dili lang kay nag-ampo nga i-bless kundi i-bless sa material kundi sa spiritual usab. So mao na mga kaigsunan, wala man tay oras, no? Ato lang ning i-continue sunod Sunday, no? Kay naapata sa the principle of church offerings. Dili na to ma-take up ang tulo mga kaigsunan tungod sa kalapad sa pagtulunan bitaw. So ato ning i-continue sa sunod
ang kining gitawag og church offerings. Sa number 1, the principles of church offerings. So sunod ato ta sa gitawag og asa naman ta to? Ang asa dapita ibutang offering, no? Ato lang nang itudlo gyapon bisag kabalo na ta aron ma-review sa mga kaigsunan. Basta na pangutana. Na ba mo'y mga pangutana mga kaigsunan about sa itong topic? Nabay mga wa masabti or nabay nakapalibog nato, no? Base na yung pangutana. Wala ra? Dong. Pwede ra. Tais ka, niya, mura siya sa gani, sa Spanish, sa 5 months, to 5 months, niya sa 6 months. Murag iusaw ni mo tanan. Pwede ra eh. Kay dito mo guna mo igo sa motive. Sa motibo ba? Dito man mo igo. Sa pagtithing manggod, tuwa man na siya kanang gitawag man na siya og ato ang regular income, no? Dito na to gikuha ang 10%. Unya kung sa imuha, example, giusa nimo, wala na problema kay mao man na imuhang motibo. Right motive magyapon na. Basta na mo follow up ka. Sa clients, yung additional for offering. Ang usbona ko ang pag-tithes o ang pag-offering, depende na siya sa tuang heart. Pero ang tithes yun kanang amount bitaw, exact amount nga 10%. So, ang offering nagdepende sa imuhang kasing-kasing kung pila ang imong i-offer. So, usay pa sa akin, wala ko step tayo sa mga offering ano. So, ang 10% kung this tayo sa mga offering siya. Dapat imo gyud na ilain. Lain offering. Ilain gyud nimo kay example ako honestly magkaigsoon nakasuway gyud ko nga usahaw na ako makasabot pa itong Ginoo, pero kung musubay gyud ka sa principle sa Biblia, lahig ang tithes, lahig gyud ang offering. Kaya dapat Rita ni Brad Mingito. ang 10% is automatic to the Lord. When you offer, it's from your heart, you offer something to the Lord. Offering. But ang 10% is automatically to the Lord. Mm. Iyan ang bahin. Mm. Yuta, iyan ang bahin. So, wag ka kani-kata, bahin mo na niya. So, yatagay mo ang 10%. Diba? Actually, wala yun ang imong kinabuhi. Wala yung gatag. When you offer, that is time yung nagatag na ka. You offer something to the Lord. But 10% is automatic. Diba? Mm. So lahi ang kining pag ilain gyud nato na og ang offering. So, ang 10% pa sa tithes, ay, ang offering tithes, more tayo sa balawag gapo ng tithes. Balaod sa kasing-kasing. Kay na may amount din na pwede ko. Pero din siya Wala rin automatic. under sa law sa unang Dili gyud siya ingon nga balaod gyud nga kinahanglan. Kana ba para na balaod nga kinahanglan imo yung tumano kay ko. mamatay ba ang tao? Oh, Di ba? ang sa 10% pag ako naibaw sumala sa Biblia, pag kuan mo siya pag acknowledge bitaw sa Ginoo. Pag ilang siya maoy tag-iya sa imong source of income. Brother? Lara. Napakay malop no? So mo na siya ilain yun. Kaya usay matintal mo ta. Ako na siya ni hulaman. Ako kapila jud ko ani mga kaigsunan kung di na ako siya ilain bitaw. Grabe, diha masulayan ang imuhang kining gitawag og hinuon ang paghatag manggod usbon ako sa makadaghan naagi ni siya naami ni stages
no? Moabot ang panahon nga mahimo kang matured. Kung matured ka, primero ana, magpanagana ka, asayangan ka, usikan ka, hantod nga magkakaton ka, ma-develop ka, hantod nga muhamtong ka sa paghatag, no? Imo is, kuha na lang kanang, na ako yung mga nakailang mga giver yung kayo, maliwa na lang nila magkaigsunan basta para sa church o para sa Ginoo. O niya, nakita na ko, mas gibless gyud ang simbahan kung natudluan sila about giving. Mo nang gitudlo ni nako dire, dili aron pagpangwarta magkaigsunan kay naamantay treasurer nya mag-meeting man ta karon, natay mga kinahanglan nga ato ang i-develop, no, about sa financial sa church aron sa maabot nga panahon ma-organize ta dire, makaput up tag mission ang financial nato maplastar. Yan ang po tay transparency kay kuha man ta naman tay tanan nga ni sod sa tong offering bag, tanan nga ni gawas recorded na ni Brother Jude. O niya mag-meeting yata kung kapila sa usa ka tuig ta mag-meeting about sa offering sa church. Okay? So kung wala na pangutana, ato lang nang ipaabot sa sunod na usab, no? Salamat sa Ginoo sa iyang mga pagtudlo. Okay, ato ibalik sa tong MC.